King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1513. Sa wakas nakipagkita kay Liu Qingxen. Wala pang kalahating araw, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na lalaki ang dumating sa lokasyon, ngunit walang mga palatandaan na mayroong isang Divine Kingdom pa rin dito. Ang mga labi ng Divine Power ay nananatili pa rin at ang spatial na istruktura ay napaka-unstable. Malinaw na isang mataas na antas na labanan ang naganap dito. Huli na akong dumating. Nagpadala ng mensahe ang lalaking nakaitim na damit sa God King Nethercloud. Sa totoo lang, nang bumalik si God King Nethercloud sa Illusion God Sacred Land, nahulaan na niya ang resulta. Ang lahat ng upper echelon na miyembro ng Sacred Land ay kukuha ng isang piraso ng kanilang soul origin at gagawin itong soul jade na itatabi sa Sacred Land. Ang pagkabasag ng soul jade ay nangangahulugan ng pagkamatay ng may-ari. Ang soul jades ng lahat ng miyembro ng Sacred Land na pumunta sa Light Race Divine Kingdom para makuha ang Ninth God Eye ay nabasag. Sa ganitong mga kalagayan, tiyak na tumakas na ang kalaban. Nang maglaon sa araw na iyon, inilabas ng God King Nethercloud ang kanyang galit sa Nightmare Beast King at muli itong tinatakan. Pagkatapos, agad na pinakilos ng God King Nethercloud ang lahat ng miyembro ng Sacred Land upang hanapin ang Giant God Hall at si Zhao Fang, kahit na siya mismo ay nakibahagi sa paghahanap. Gayunpaman, lumipas ang ilang buwan nang walang anumang pahiwatig. Samantala, sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction, malungkot na pumasok si Yu Liuping sa gitnang isla ng Heaven's Legacy ng lungsod. Sa napakaitim na palasyo sa itaas, naghihintay ang ilang Divine Emissaries at ang Heaven Lord mismo. Kagalang-galang na Heaven Lord, sa aking lakas, tiyak na kaya kong hulihin si Zhao Fang, ngunit napaluhod si Yu Liuping at nagmamadaling nagpaliwanag. Kahit ano pa ang paliwanag mo, sinuwi mo pa rin ang utos ko. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kalahating nakapikit at ang kanyang tono ay patag at walang malasakit, ngunit ito ay lalong nagpatakot kay Yu Liuping. Oo, si Yu Liuping ay hindi nang ahas na makipagtalo, ngunit may isang bagay na kailangan niyang sabihin. Ang kabiguan ng subordinate na ito ay malapit na konektado kay Yu Chanwo. Kung hindi, ang Ninth God Eye ay naging atin na. Ang pangalang Yu Chanwo ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng mood sa palasyo. Binuksan ng Heaven Lord ang kanyang malalim na mga mata. Ipaliwanag mo ang lahat tungkol sa lalaking ito na kilala mo. Huwag mag-iwan ng kahit isang detalye. Kahit na ang mga Divine Emissaries na naruroon ay hindi miyembro ng Heaven's Legacy Race, alam nila ang apelyidong Yu, at alam din nila ang pangalang Chanwo. Si Yu Chanwo ang pinuno ng Sage Faction ng Heaven's Legacy Race. Napakatagal na panahon na mula nang huling lumitaw ang Sage Faction sa harap nila. Hindi nila inaasahan na lilito ang anino ng Sage Faction sa napakahalagang sandaling ito. Noong panahong iyon, ang spatial projection lang ni Yu Chanwo ang lumabas sa Light Race Divine Kingdom. Agad na ikinwento ni Yu Liuping ang lahat ng nangyari tungkol kay Yu Chanwo. Sa totoo lang, ang kanyang kabiguan ay may kaunting koneksyon kay Chanwo, ngunit sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng bagay na iyon, mababawasan niya ang sisihin sa kanya ng Heaven Lord. Mukhang may pagkakaintindi ang Sage Faction sa plano natin. Dahil nasa kritikal na yugto tayo, hindi kita parurusahan. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa walang malasakit na mga mata ng Heaven Lord. Ang plano ng Heaven-defying faction ay palaging isang lihim na mahigpit na binabantayan. Kahit ang mga Divine Emissaries ay hindi alam ang eksaktong mga detalye. Ngunit dahil sa kung paano biglang lumitaw ang Sage Faction, kailangan niyang mag-ingat. Left Protector, ano ang estado ng iyong pagsisiyasat? Tumingin ang Heaven Lord sa Protector. Napakababa ng pagkakataon na alam ng Sage Faction ang kanilang buong plano. Ang kailangang gawin sa oras na ito ay ang pagkumpleto ng plano sa lalong madaling panahon. Kapag naayos na ang lahat, kahit na ang Sage Faction ay wala nang magagawa tungkol dito. Ang mga paksayon na may malapit na kaugnayan kay Zhao Fang sa loob ng Ancient Desolate Realm of Gods ay ang Spiritual Race at Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay lumipat na, ang naiwan lamang ay ang Spiritual Race. Bukod pa riyan, ang lugar na unang lumitaw si Zhao Fang ay ang Gulong Zone. Dahan-daang nagsalita ang Protector.
Inutusan siya ng Heaven Lord na siyasatin ang lahat tungkol kay Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkatapos lamang nilang maunawaan ang lahat tungkol sa kanya, makikita nila ang kanyang kahinaan. Ang Ziling Zone kung saan naninirahan ang spiritual race ay pinangangasiwaan ng Life God. Hindi pa tayo makakakilos laban sa kanila. Umiling ang Heaven Lord. Nalaman din ng iyong subordinate na si Zhao Feng ay sobrang malapit sa kahangahangang spiritual race, si Zhao Yufei. Si Zhao Feng ay sumali sa spiritual race dahil sa babaeng ito, at ang babaeng ito ay umalis na sa spiritual race. Ngumiti si Protector. Sige. Personal mong haharapin ang bagay na ito. Tumango ang Heaven Lord. Siya ay mas komportable kapag ang tagapagtanggol ay nasa trabaho. Sa ibaba, si Yu Liuping ay nagulat. Ang Left Protector ay isang taong may napakataas na katayuan sa Heaven's Legacy race. Hindi niya inaasahan na ang Heaven Lord ang personal na magsagawa ng Protector sa misyon na ito. Ngunit ito rin ay kumakatawan sa pagpapasya ng Heaven Lord na makuha ang Ninth God Eye. Siguradong tapos na si Zhao Feng. Sa kabilang dulo, naglakbay sina Zhao Feng at Giant God Hall sa Light Race Divine Kingdom, na nagsimula sa kanilang mahabang paglalakbay patungo sa Sage Faction. Ang locus yung ibinigay ni Yu Chanwo ay napakalayo mula sa Qixing Zone, ngunit ito ay maayos. Maiiwasan nito ang anumang problema sa Illusion God Sacred Land. Sa paglalakbay, ginugol ng lahat ang kanilang oras sa pag-iisa. Ang Light Race ay nabibigatan ng isang misyon ng paghihiganti at kailangan na lumakas. Samantala, ang Giant God Hall ay nakaharap sa isang malakas na kalaban sa Illusion God Sacred Land. Ang panggigipit at kahihiyan ay nagsilbi upang pasiglahin ang kanilang potensyal. Sa sandaling ito, nagsimula rin si Zhao Feng ng mahabang pag-iisa sa loob ng Dream Divine Kingdom. Katatapos lang niyang pumasok sa Second Heaven, at kailangan niya ng mahabang panahon para patatagin ang kanyang pundasyon. Pagkatapos ng bawat panahon ng paglilinang, siya ay maghihigpit sa kanyang sarili sa iba't ibang paraan at maghahanap ng mga kalaban sa Divine Kingdom upang maasa ang kanyang sarili. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay gumugol si Zhao Feng ng 10 ilang taon sa pagpapatatag ng kanyang paglilinang. Siyempre, lahat ito ay nasa loob ng Divine Kingdom. Sa panahong ito, ang enerhiya ng Primal Chaos ni Zhao Feng ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Sa iba pa niyang intent, nagtagumpay siya na gawing batas ang kanyang lightning intent. Maaaring ito ay dahil si Zhao Feng ay may lightning soul body, at ang isa pang dahilan ay maaaring ang Dream God Eye ay napabuti ang kanyang mga kakayahan sa pag-unawa, na naging sanhi ng kanyang pangunawa sa Lightning Daw na hindi inaasahang umakyat sa antas ng batas. Maliban sa pagpapatatag ng kanyang pundasyon at pagtaas ng antas ng kanyang cultivation, ginugol ni Zhao Feng ang karamihan ng kanyang oras sa Dream God Eye. Ang Dream God Eye ay umabot na sa God Eye level, ngunit hindi pa rin magamit ni Zhao Feng ang buong kapangyarihan nito. Ito ay bahagyang bumaba sa kanyang paglilinang. Siyempre, habang nagsasaliksik ng Dream Eye Bloodline Techniques, hindi niya nakalimutan kung paano siya nakarating dito. Matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng ideya na ihalo ang kapangyarihan ng Chaos Origin sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame, o marahil ay pagsamahin ang Tribulation Lightning Energy sa Eye Bloodline Technique na bersyon ng Chaos Origin Divine Sword. Ngayong madaling magamit ni Zhao Feng ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at ang kanyang pag-unawa sa Lightning Daw ay umabot na sa antas ng batas, mas madaling subukan ang ganitong uri ng Eye Bloodline Technique. Swish! Lumitaw ang mga tatak ng kidlat sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Kasabay nito, nabuo ang isang maliit na Primal Chaos Divine Sword. Nagsimulang magsanib ang dalawa. Swish! Biglang sumulpat pasulong ang isang espada ng kidlat. Nag-iwan ito ng galos at baluktot na landas sa hangin. Matapos may sama sa enerhiya ng Tribulation Lightning, ang Primal Chaos Divine Sword ay mas malakas, ngunit si Zhao Feng ay hindi lubos na nasisiyahan. Ang kanyang unang ideya ng pagsasanib ng Tribulation Lightning Eye Flame at Primal Chaos Divine Sword ay abnormal na napakalakas at agad na napaputok. Pinag-aralan pa ni Zhao Feng ang bersyon ng Eye Bloodline Technique ng Primal Chaos Lightning Sword. Bagamat ito ay napakabilis, hindi ito madaling pinaputok, ibig sabihin ay may pagkakataon pa rin itong makaiwas. Makalipas ang 3 taon,
Ang Light Race Divine Kingdom ay nakarating sa Chenshan Zone sa kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga zone na katabi ng Chenshan Zone ay ang Chanhei Zone at Tungtai Zone. Nagulat si Zhao Feng na ang Sage Faction ay nakatago dito. Si Zhao Feng ay nahuli ng Heaven-defying faction sa Chanhei Zone, at pagkatapos ay nasaktan niya ang Golden Dragon Sacred Land ng Tungtai Zone. Malamang hinahabol pa siya sa Tungtai Zone. Ngunit tiwala siya na kung magtago siya sa Sage Faction, hindi na siya mahahanap ng Golden Dragon Sacred Land. Pagkatapos makipagsapalaran sa walang katapusang hanay ng mga bundok na natatakpan ng ambon, dumating sina Xin Huang, Twilight Valley, at Zhao Feng sa isang malamig at malinaw na lambak ng bundok. Ito ang lugar. Tumawag si Twilight Valley. Sa sandaling ito, Buzz. Sa di kalayuan, kumulo ang ambon, na bumubuo ng isang daanan. Sa pamamagitan ng sipi na ito ay isang hindi makamundong paraiso. Ang lokasyon ng Sage Faction ay isang lugar ng mga luntiang burol at malinaw na batis. Nanatili ang mga ulap ng ambon, na pinupuno ang lugar na may tahimik at misteryosong aura. Ang lahat ng ito ay malayo sa kaguluhan ng mundo. Pagdating nila, hindi maipaliwanag na kalmado ang kanilang mga puso. Lahat, maligayang pagdating. Inaasahan ka ni Lord Chanwu. Mainit na nagsalita ang isang pantas na nakasuot ng itim na damit. Kasabay nito, banayad niyang inspeksyon si Zhao Feng. Pinangunahan ng pantas ang daan patungo sa teritoryo ng Sage Faction. Kahit na ang mundo ay nilamon ng ambon, makikita ng isa ang maraming itim na tore na bumubulusok mula sa kaputian. Sa gitna ng mundong ito ay isang abnormal na malaki at mystical pitch black tower. Heaven's Legacy Race, Sage Faction. Tuwang-tuwa si Xin Huang kaya nahirapan siyang kumalma. Ang Heaven's Legacy Race ay ang third-ranked mythical race, at ngayon, malapit na nilang makita ang pinuno ng Heaven's Legacy Race's Sage Faction. Bawat isa sa kanila ay may hindi mabilang na mga katanungan sa kanilang isipan. Ang Heaven's Legacy Race ay ang pinakamatalino sa lahat ng species. Marahil ay makakakuha ang Giant God Hall ng ilang gabay sa kapalaran nito sa loob ng lugar na ito. Nang makarating sila sa pinakataas na palapag, natuklasan ng grupo na 5 lang ang tao sa maluwag at tahimik na silid na ito. Nakatuon ang kanilang mga mata sa 2 taong nakatayo sa pinakaharap. Ang isa sa mga taong ito ay may hitsura na ganap na kapareho ng projection na lumitaw sa Light Race Divine Kingdom. Katabi niya ang isang babaeng tahimik at eleganteng kagandahan. Sage, siya. Napatulala si Zhao Feng. Binalak niyang tanungin si Yu Chanwu kung saan nagpunta ang Fanlun Ancient Sound Palace at si Liu Qingxin at kung bakit siya nakakita ng isang batang babae na lubhang katulad ni Liu Qingxin sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit ngayon, nakita niya na ang misteryosong babaeng ito na ay lubos na katulad ni Liu Qingxin na nakatayo sa tabi mismo ni Yu Chanwu. Siyempre, si Xin Huang at Twilight Valley ay medyo namangha nang makita nila ang babaeng ito. Noong nakikipaglaban sila kay Yu Heng sa Light Race Divine Kingdom, nakita nila ang likod ng isang taong halos kapareho ng babaeng ito. At nandito rin ang pas ang iyon. Kaya iyon ang nangyayari. Ang Sage Faction ang tumulong sa Light Race doon. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Parang magkaiba talaga ang Sage Faction at Heaven-defying faction. Tama ang pinili niya. At nakita rin ni Xin Huang na pamilyar ang babaeng ito. Ikaw. Ay. Maingat na sinuri ni Zhao Feng ang babaeng nakaputing damit. Feng, nagkita tayong muli. Isang boses na may halong maraming masalimuot na emosyon ang nagsalita. Ikaw ba si Liu Qingxin o si Liu Qinyin? Ang isip ni Zhao Feng ay naging blanko sa mga salitang iyon. Ang mga pangalan ay mga pagtatalaga lamang. Basta alam mo na ako yung taong yon, pwede mo akong tawagin kahit anong gusto mo. Bagamat ang babaeng nakaputing damit ay nagpapanatili ng kalmadong ekspresyon, ramdam ng lahat ang kanyang kagalakan. Ikaw ba talaga? Qingxin. Si Zhao Feng ay hindi makapaniwala. Itong babaeng nauna sa kanya ay talagang taga-Continent Zone. Dahil sa karaniwang inamin niya na siya ay parehong Liu Qingxin at Liu Qinyin at hindi mahalaga kung ano ang tawag sa kanya, nagpa siya si Zhao Feng na tawagan siyang Liu Qingxin. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga alaala na nauugnay sa pangalang ito. Miao. Miao. Sa sandaling ito,
Ang maliit na magnanakaw na pusa ay nagmamadaling lumabas sa interspatial na dimensyon at tiningnan ang paligid nito ng may dilat na mga mata. Kasabay nito, binuksan ng malaking tamad na pusa sa balikat ni Liu Qingxen ang matamlay nitong mga mata. Nang makita nito ang munting pasang magnanakaw, bumungad sa kanila ang pang-aalipusta. Meow! Meow! Ang munting pasang magnanakaw ay sumimangot, nakataas ang ulo nito at umayos, kumuha ng mapaghamong postura laban sa malaking tamad na pusa. King of Gods, Kabanata 15:14. Ang lihim ng munting pasang magnanakaw. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang pusa ay agad na nabasag ang naunang mod. Ang lubhang matataas na pantas sa loob ng tore ay nag-iisip na tumitig sa maliit na pasang magnanakaw. Tuyong umubo si Zhao Feng at tumingin kay Yu Chanwo. Bagamat sinabi na ni Yu Chanwo na ang Six Warlock Divine Sage ng Continent Zone ay isa sa kanyang mga clone, si Zhao Feng ay hindi maaaring kumilos ng malapit kay Yu Chanwo gaya ng ginawa niya sa Six Warlock Divine Sage. Sage, saan nanggaling ang pasang ito? Itinuro ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw at nagtanong. Ang Heaven's Legacy Cat ay ang pinakamataas na sikreto ng Heaven's Legacy Race. Siguradong alam ito ni Yu Chanwo. Ito ay isa bagay na gusto niyang pag-usapan. Hindi ko akalain na itong Heaven's Legacy Cat mo ay nag-mature na sa ganitong level. Nagulat na sabi ni Yu Chanwo habang sinisiyasat ang maliit na pasang magnanakaw. Tiningnan ni Zhao Feng ang malaking tamad na pusa sa balikat ni Liu Qingxen. Ang tanging paraan na nagbago ang maliit na pasang magnanakaw kamakailan ay sa laki ng katawan nito at sa mga disenyo sa katawan nito. Lumilitaw na ang malaking tamad na pusa ay hindi gaanong mas mababa sa maliit na pasang magnanakaw. Ang malaking tamad ay napakalaki, at ang katawan nito ay palaging natatakpan ng mga disenyong pilak. Ang Heaven's Legacy Cats ay orihinal na itinanam lamang sa Heaven's Legacy Race bloodline at binigyan ng iba pang kakayahan. Nagsilbi silang perpektong mga kasama para sa Heaven's Legacy Race, ngunit nang maglaon, ginamit ng Heaven-defying faction ang Heaven's Legacy Cats para sa Ancient Race Duplication Plan. Biglang sabi ni Yu Chanwo, at ang kanyang mga salita ay namangha kay Zhao Feng. Heaven's Legacy Race. Ang Ancient Race Duplication Plan. Napabulala si Zhao Feng. Ang mga salita ni Yu Chanwo ay sadyang nakakagulat, at si Xin Huang at Twilight Valley ay nabigla rin. Ang pasang ito ay talagang konektado sa numerong Ancient Race. Narinig din nila ang tungkol sa kung paano gustong kontrolin ng Heaven's Legacy Race ang Ancient Race bloodline, ngunit wala silang alam tungkol sa mga detalye. Masyadong makapangyarihan ang bloodline ng Ancient Race. Ang mga sapat na katugma upang ligtas na pagsamahin ito ay mas mababa sa isa sa ilang daang milyon. Ngunit ang mga nilalang na nilikha ng Heaven's Legacy Race ay maaaring mabago, at kapag ang isang Heaven's Legacy Cat ay matagumpay na nakipag-fume sa Ancient Race bloodline, nangangahulugan ito na ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay maaari ding mag-fuse sa Ancient Race bloodline. Ang bagay na ibinunyag ni Yu Chanwo ay nagpahiya sa lahat. Ang Twilight Valley at Xin Huang ay partikular na nagulat. Gaya ng inaasahan, gustong kontrolin ng Heaven's Legacy Race ang kapangyarihan ng Ancient Race. Kung gayon ang pasang magnanakaw na ito. Hindi naisip ni Zhao Feng na ang maliit na pasang magnanakaw ay magtatago ng ganitong uri ng sikreto. Hindi nakakagulat na ang Heaven's Legacy Race ay may ganoong pagnanais para sa Heaven's Legacy Cat na ito, kahit na inaalagaan ito. Ito ay para sa kapakanan ng bloodline nito. Kasabay nito, medyo masaya si Zhao Feng. Kung ang maliit na pasang magnanakaw ay ganito kalakas, kung gayon hanggat sinanay niya ito ng mabuti, ito ay magiging napakalaking tulong sa hinaharap. Gayunpaman, ang iyong Heaven's Legacy Cat ay isang nabigong produkto. Idinagdag ni Yu Chanwo. Napatulala si Zhao Feng at binigyan ng isang matalim na suntok. Ang maliit na pasang magnanakaw ay talagang isang nabigong produkto. Meow. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na nagpakita ng matinding pagkadismaya. Paulit-ulit itong nag-gesture, na nagsasabi na ito ay natatangi, hindi isang nabigong produkto. Hahaha, bagaman ito ay nabigo na produkto, nakaranas ito ng isang mutation na humantong sa mas maraming mga variable. Umalis na ito sa mga hangganan ng orihinal na Heaven's Legacy Cats na ginawa ng Heaven's Legacy Race.
Bagamat wala itong bloodline ng ancient race, mayroon itong kakayahan na nagpapahintulot nitong gayahin ang mga kapangyarihan ng bloodline ng 10,000 ancient races. Ngumiti si Yu Chanwo at nagpatuloy. Nang marinig ito ng maliit na pas ang magnanakaw ay pinabayaan nito ang bagay na iyon. Gayahin ang 10,000 ancient races. Ngayong naisip ito ni Zhao Feng, ito talaga ang nangyari. Ang munting pas ang magnanakaw ay gumamit ng mga lihim na sining ng maraming iba't ibang lahi, ngunit nagawa lamang nitong gayahin ang mga nasa pinakamainam na ranggo sa mga kabataan. Medyo mas mahirap gayahin ang mga bloodline ng top 10. Siyempre, batay sa sinabi ni Yu Chanwo, ang maliit na pas ang magnanakaw ay mayroon pa ring puwang para lumaki. Sa wakas ay nagkaroon na ng sagot si Zhao Feng sa misteryo ng maliit na pas ang magnanakaw. Sage, bakit bumaba ang clone mo sa continent zone? Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Zhao Feng na ang Sage ay medyo madaling pakisamahan, kahit na handang pag-usapan ang tungkol sa mga pinakamataas na sikreto ng Heaven's Legacy Race, kaya nagsimula ring mag-relax si Zhao Feng. Ang mga sukat sa labas ng Ancient Desolate Realm of Gods ay kilala bilang mga panlabas na sukat, at mayroong hindi mabilang na mga dimensyon tulad ng continent zone. Bakit ipinadala ng pinuno ng Sage Faction, si Yu Chanwo, ang isa sa kanyang mga clone sa Continent Zone? Ano ang kanyang layunin? Ang munting pas ang magnanakaw? O ang Ninth God Eye? Ang Heaven's Legacy Race ay isang lahi mula sa labas ng universo na ito, malamang alam mo ito. Medyo nagulat si Yu Chanwo. Malinaw na hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Zhao Feng, ngunit sumagot pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Sa labas ng universo. Nagulat ang lahat sa mga salitang ito. Ang Heaven's Legacy Race ay talagang biglang lumitaw sa fan universe noong ancient era. Ang nasa kabila ng sansinukob na ito ay nanatiling isang walang hanggang tanong sa kanilang isipan. Ang orihinal na mundo ng Heaven's Legacy Race ay nawasak at nagkalat sa ilang piraso na itinapon sa magulong mundo sa labas ng universo. Ang aming piraso ay napunta sa kakaibang mundong ito at naging hindi magawang makipag-usap sa labas ng mundo. Kasalukuyan akong naghahanap ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito. Noon, nagkalkula ako ng maraming punto ng pagkakataon at inilagay ang aking mga clone sa mga sukat na ito. Ang iyong continent zone ay isa sa kanila. Ipinaliwanag ni Yu Chanwo ang dahilan. Lumalabas na marami sa maliliit na panlabas na dimensyon na ito ay mayroong mga clone ni Yu Chanwo. Ang Six Warlock Divine Sage ay isa lamang sa kanila. Umalis sa lugar na ito. Hindi pa rin maintindihan ni Zhao Feng kung tungkol saan ito, ni kahit sino. Walang sino man ang nakaalis sa fan universe dati, at pinaniniwalaan ng marami sa mga dakilang kapangyarihan sa ancient era na ito lamang ang mundo. Nang maglaon ay nasira ang ideyang ito ng pagdating ng Heaven's Legacy Race. Maaaring nasa iyo ang pagkakataong ito. Diretsyong sinabi ni Yu Chanwo. Siyempre, hindi makasigurado si Yu Chanwo. Ang Ninth God Eye ay naglalaman ng napakaraming variable at posibilidad. Natahimik si Zhao Feng. Wala rin siyang masyadong alam tungkol sa Ninth God Eye. Kahit na sinabi ni Yu Chanwo na ang pagkakataon para sa Heaven's Legacy Race na umalis sa fan universe ay nakasalalay sa kanya, si Zhao Feng ay hindi makapag-alok ng anumang tulong. Bilang karagdagan, si Zhao Feng ay nanatiling nagdududa tungkol sa puntong ito. Walang sino man ang nakaalis sa fan universe sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at kahit na pagkatapos ng paglitaw ng 8 Great God Eyes ay nagkaroon ng anumang pag-uusap tungkol sa ganoong bagay. Bakit biglang babaguhin ng Ninth God Eye ang sitwasyong ito? Kung gayon, ano ang layunin ng Heaven-defying faction? Tanong ni Zhao Feng. Ang Heaven-defying faction ay bahagi rin ng Heaven's Legacy Race. Pareho ba ang kanilang layunin sa Sage faction? Para umalis sa fan universe. Ang kanilang layunin ay maaaring pareho sa atin, ngunit kung ano ang kanilang ginagawa, kahit na ang matandang ito ay hindi sigurado. Gayunpaman, nakalkulo ko na kapag nagtagumpay ang plano ng Heaven-defying faction, ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay mahuhulog sa kapahamakan. Nag-isip si Yu Chanwo ng ilang sandali at saka bumantong hininga. Nararamdaman ko na ang kanilang layunin ay hindi katulad ng sa Sage faction. Malamig na sabi ng Twilight Valley. Siya ay lubhang pag-alit sa Heaven-defying faction.
Hindi siya kailanman maniniwala na gagawa sila ng mga karumal-dumal na gawain para sa layuning ito. Hindi pa natin alam ang tungkol dyan, ngunit ang mga plano ng heaven-defying faction ay tiyak na konektado sa Ninth God Eye. Kaya, Zhao Feng, dapat kang manatili dito. Kapag ganap mong magagamit ang kapangyarihan ng Ninth God Eye, hindi mo na kailangang matakot sa anuman. Sinabi ni Yu Chanwo ang kanyang ideya. Ito rin ang nasa isip ni Zhao Feng. Mas nagtiwala siya sa mga kalkulasyon ni Yu Chanwo kaysa sa karamihan. Siyempre, ito ay may kaugnayan kay Liu Qingxen. Kung magtagumpay ang heaven-defying faction, magdudulot ito ng sakuna para sa buong ancient desolate realm of gods. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Ang digmaan noong sinaunang panahon ay naging dahilan upang gumuho at magkawatak-watak ang sinaunang kontinente at humantong sa matinding pagkatalo sa 10,000 ancient races, ang ilan sa mga ito ay nawala pa nga. Kung maulit ang ganitong bagay, sino ang nakakaalam kung anong estado ang haantong sa fan universe? Mahihirapan ka rin namin. Magalang na sabi ni Xin Wuang. Sa kanyang unang araw sa Sage Faction, natutunan na niya ang isang kamangha-manghang sikreto. Mukhang tama ang pinili niya. Nagpa siya si Zhao Feng, Giant God Hall, at ang Light Race na manatili sa Sage Faction pansamantala. Liu Qingxen, saan mo nakuha ang iyong Eyes of Destiny? Nagtatanong na tumingin si Zhao Feng kay Liu Qingxen. Sa Continent Zone, si Liu Qingxen ay hindi nagtataglay ng Eye Bloodline. Mula sa legacy ng Fanlun Ancient Sound Palace. Mahinahong sabi ni Liu Qingxen. Kung isipin na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay napaka-espesyal. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay hindi lamang nagbigay kay Liu Qingxen ng isang Eye Bloodline, ito ay naging sanhi ng kanyang paglilinang upang pumailanglang at dinala siya sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano mo nakilala ang pantas? Nagpatuloy si Zhao Feng sa pagtatanong. Bagamat ang kasalukuyang Liu Qingxen ay marangal, misteryoso, mahinahon, at matikas, napakalapit pa rin ni Zhao Feng sa kanya. Matapos ihatid si Zhao Feng sa kanyang pribadong tirahan, umalis si Liu Qingxen. Katulad nito, dumating ang grupo ni Zhao Feng upang manirahan kasama ang Sage Faction. Ang ilan sa mga kristal ng intelligence ng Heaven's Legacy Race sa Sage Faction ay kapaki-pakinabang para sa cultivation. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumugol ng buong araw sa labas at sa paligid, tila ginalugad ang lugar. Bukod sa paglilinang, maaari ring puntahan ni Zhao Feng si Liu Qingxen. Bagamat tila wala silang gaanong pag-uusapan, kapag nagsimula na silang mag-usap, tila nakakalimutan na nila ang oras, at ang kanilang mga pag-uusap ay tila maaari nilang magpatuloy magpakailanman. Si Zhao Feng ay gumugol ng ilang taon sa Sage Faction na nagpapatibay sa kanyang cultivation. Pagkatapos nito, sinimulan niyang linangin ang mas mataas na antas ng Primal Chaos Scripture. Naniniwala siya na ang mga mapayapang araw na ito ay magpapatuloy ng ilang panahon, ngunit isang araw, hiniling ni Yu Chanwo kay Zhao Feng na makita siya. Solemn na ang kapaligiran sa tore. Ano ang masamang balita? Naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Anumang bagay na maaaring maging mabangis sa Sage Faction ay hindi maaaring maging isang magandang bagay. Layunin ng heaven-defying faction na makuha ang Ninth God Eye. Dahil nagtago ka nitong mga nakaraang taon, nakagawa sila ng paraan para pilitin kang magpakita. Sabi ni Yu Chanwo. Kaya talagang may kinalaman ito sa heaven-defying faction. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Feng, Grandmaster at ako ay nakalkula na ang heaven-defying faction ay maaaring kumilos laban kay Zhao Yufei. Humakbang pasulong si Liu Qingxen, isang masalimuot na tingin sa kanyang mukha. King of Gods, Kabanata 15:15. Ang kalagayan ni Zhao Yufei. Feng, Grandmaster at ako ay nakalkula na ang heaven-defying faction ay maaaring kumilos laban kay Zhao Yufei. Humakbang pasulong si Liu Qingxen, isang masalimuot na tingin sa kanyang mukha. Si Zhao Feng ay namangha. Hindi niya inaasahan na ang heaven-defying faction ay kikilos laban kay Zhao Yufei. Ngunit sa totoo lang, ang layunin ng heaven-defying faction ay si Zhao Feng. Hindi nila mahanap si Zhao Feng, kaya gusto nilang pilitin siyang gamitin ito. Nagpapabigat ako kay Yufei. Nakaramdam ng kahihiyan si Zhao Feng,
ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Hindi niya inaasahan na ang heaven-defying faction ay magiging kasuklam-suklam. Shinxen, may paraan ba para mawala ang panganib? Agad na tanong ni Zhao Feng. Sa kasalukuyan, maaaring hindi pa rin alam ni Zhao Yufei ang nakatagong panganib na nagbabanta sa kanyang buhay, at sinabi lamang ni Liu Qingxen na maaaring kumilos ang heaven-defying faction laban kay Zhao Yufei, ibig sabihin ay hindi pa sila nagtagumpay at malamang na hinahanap pa rin siya. Hanggat mahahanap niya si Zhao Yufei bago ang heaven-defying faction, ligtas niyang mareresolba ang krisis. Nagawa na naming kalkulahin ang magaspang na posisyon ni Zhao Yufei. Isang ripple ng emosyon ang lumitaw sa mga mata ni Liu Qingxen nang makita niya kung gaano nag-aalala si Zhao Feng. Nalaman ni Zhao Feng na si Zhao Yufei ay umalis na sa spiritual race, ngunit ito ay naglagay lamang kay Zhao Yufei sa higit pang panganib. Kailangan niyang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Zhao Feng, ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapanganib na hakbang. Ang Ninth God Eye ay pinakamahalaga. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Emosyonal na bumantong hininga si Yu Chanwu. Malinaw na ito ang plano ng heaven-defying faction na pilitin si Zhao Feng palabas. Nahukay na ang patibong, at ang kailangan lang ay tumalon si Zhao Feng. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na alalahanin ang mga salita ng pantas mula noon. Kung magtagumpay ang heaven-defying faction sa plano nito, ang buong ancient desolate realm of gods ay magdaranas ng kapahamakan. Hindi ako papayag na masaktan si Yufei dahil sa akin. Matigas na sabi ni Zhao Feng pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Kung hahayaan niyang mawalan ng buhay ang kanyang childhood sweetheart dahil sa kanya habang ganap niyang kayang pigilan ito, hinding-hindi siya mapakali. Irerespeto ng matandang ito ang iyong desisyon, at tutulungan din kita sa pamamagitan ng pag-abala at pagsugpo sa heaven-defying faction. Ngumiti si Yu Chanwu na para bang matagal na niyang hinulaan ang desisyon ni Zhao Feng. Maraming salamat. Pinipigilan ni Zhao Feng ang paggalang sa pinakamababa. Ang kapangyarihan ng Sage Faction ay isang ganap na pangangailangan sa pagliligtas kay Zhao Yufei mula sa heaven-defying faction. Si Yu Chanwu ay patuloy na tinutulungan siya sa kanyang mga problema at tanong, at hindi maipahayag ni Zhao Feng ang kanyang pasasalamat sa mga salita. Kung matutulungan niya ang Sage Faction sa hinaharap, hindi niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad. Feng, tutulungan din kita. Bakas sa mukha ni Liu Qingxen ang isang pahiwatig ng pagmamahal. Si Zhao Feng ay nabigla, at bigla niyang naramdaman na may mali. Inamin na ng babaeng nauna sa kanya na siya si Liu Qingxen, at sa panahong ito, naramdaman ni Zhao Feng ang pagmamahal ni Liu Qingxen para sa kanya. Ngayon lang, si Zhao Feng ay nagpakita ng matinding pag-aalala sa katotohanang may isa pang babae na nasa panganib, ngunit ngayon, si Liu Qingxen ay mukhang napakalma at walang pakialam. Napakaliit ng kahulugan nito. Sige. Tinitigan ni Zhao Feng si Liu Qingxen at pumayag. Kasabay nito, nakita niya ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Liu Qingxen, ngunit sa oras na ito, ang paghahanap kay Zhao Yufei ay mas mahalaga. Hindi gaanong layunin ang pag-aalala tungkol sa higit pa. Bumalik si Zhao Feng at nagsimulang maghanda, bilang karagdagan sa pagpapalam sa light race at Xin Wuang kung ano ang nangyayari. Natural na pinakamahusay kung mayroon siyang tulong ng iba kapag nakikipaglaban sa heaven-defying faction. Gayunpaman, hindi igiit ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay masyadong mapanganib. Tatanggapin niya ang anumang desisyon na gagawin nila. Kung may problema si Zhao Yufei, natural na hindi ko ilalagay ang aking mga kamay sa aking manggas at manonood sa gilid. Ngumisi si Xin Wuang. Kahit anong tingin nito, sila ni Zhao Yufei ay nagmula sa iisang lugar. Ang paglilinang ng mahabang panahon ay medyo nakakainip. Oras na para lumabas ako at pagalitan ang sarili ko. Si Xin Wuang ay mukhang optimistiko. Kamakailan ay gumawa siya ng maraming pag-unlad. Isa na siya ngayong peak second heaven at hindi masyadong malayo sa third heaven. Sa kanyang nakaraang buhay, si Xin Wuang ay napakahusay, na may mataas na pag-asa na maging isang God King. Pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, si Xin Wuang ay nagtatag ng isang mas matibay na pundasyon na nagdulot sa kanya ng mas malapit sa layuning ito. Gaano ka kumpiyansa? Nagtanong ang Twilight Valley ng mas may kinalamang tanong.
Sa tulong ng Sage Faction, kung maganda ang ating kapalaran, maaari nating mahanap si Zhao Yufei bago ang Heaven-defying faction. Kung masama ang swerte natin, mahirap iwasan ang hidwaan. Prangkang nagsalita si Zhao Feng. Sige. Sa pagkakataong ito, tutulungan ka ng light race. Matapos pag-isipan ang bagay ng ilang sandali, sumang-ayon ang Twilight Valley. Noon pa man ay bahagi na ng kanyang plano ang umasa sa lakas ng Ninth God Eye at ng Giant God Race para maghiganti sa Heaven-defying faction. Hindi niya mapapayagan na mamatay si Zhao Feng. Bukod dito, sina Zhao Feng at Liu Qingxin ay tumulong sa Light Race noong nakaraan. Pinili niyang tulungan si Zhao Feng na parehong magbalik ng pabor at dahil kailangan niya ng lakas ni Zhao Feng at hindi niya ito maaaring hayaang mamatay. Tuwang-tuwa si Zhao Feng nang makitang handang tumulong sa kanya ang Giant God Hall at ang Light Race. Pagkaraan ng araw na iyon, umalis si Zhao Feng at ang iba pa. Ipinadala ng Giant God Hall si Xin Huang at ang Grand Elder habang ang Light Race ay nagpadala lamang ng Twilight Valley. Kung tutuusin, ang kalaban na kanilang kinakaharap ay abnormal na malakas at hindi isa na kayang harapin ng mga puro numero. Ang mga nangungunang puwersang panlaban ay ang pinakamahalaga. Batay sa mga kalkulasyon ni Yu Chanwo at Liu Qingxin, si Zhao Yufei ay matatagpuan sa Chanhe Zone. Ginamit ng grupo ang hanay ng teleportasyon ng Heaven's Legacy ng Sage Faction upang direktang lumipat sa Chanhe Zone, katabi ng Chenshan Zone. Sa paglalakbay, ang maliit na pas ang magnanakaw ay paminsan-minsan ay nagtatapon ng ilang bronze na barya para malaman ang posisyon ni Zhao Yufei, ngunit ang mga pahiwatig ay masyadong kakaunti. Medyo mahirap makahanap ng isang solong tao sa isang lugar na kasing laki ng isang zone. Mio. Mio. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumuro sa harap at nag-gesture. Si Zhao Yufei ay nasa gitna ng Chanhe Zone. Agad na sinabi ni Zhao Feng, at binilisan ng grupo ang takbo. Habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay patuloy na naghuhula, ang hanay ng kanilang paghahanap ay patuloy na lumiliit. Sa oras na dumating sila sa gitnang rehiyon ng Chanhe Zone, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-alis ng ilang higit pang mga lugar. Hindi napigilan ni Xin Huang at Twilight Valley na mapabuntong hininga sa pagtataka. Ang Heaven's Legacy Cats, na itinanam ng dugo ng Heaven's Legacy Race, ay talagang pambihira. Naramdaman ni Zhao Feng na palapit siya ng palapit kay Zhao Yufei. Sana okay lang si Yufei. Hindi umaasa si Zhao Feng na hindi mahahanap ng Heaven-defying faction si Zhao Yufei, pero okay lang siya. Hanggat maayos siya, may pagkakataon na ibalik ang mga bagay kahit na natagpuan na siya. Malapit sa gitna ng Chanhe Zone sa Burning Heaven Sea. Swish! Isang malabong violet na kumikinang ang biglang sumambulat, na naging malajade na babae na nakasuot ng light purple na robe. Ang kanyang napakarilag na mukha ay may ilang mga lalaki sa kalapit na lugar na maluwag ang panga at dilat ang mga mata, ngunit pagkatapos na mapansin siya, napagtanto nila na siya talaga ay isang Godlord. Ang maging isang Godlord sa murang edad ay talagang napakahirap. Ang babaeng ito ay natural na si Zhao Yufei, na umalis sa spiritual race upang magalit sa sarili. 2 buwan na ang nakalipas, ginamit niya ang Heaven Void God Origin Ginseng na iniwan ni Zhao Feng sa kanya para maayos na maabot ang Godlord level. Sa sandaling ito, ang mga alon ng apoy sa Burning Heaven Sea ay kumulo. Hindi maganda. Darating na sila. Sumikip ang mukha ni Zhao Yufei habang siya ay muling nagbago sa isang kulay lila na bahid ng liwanag ang tumakas. Boom! Sumabog ang Burning Heaven Sea, 2 tao ang sumugod palabas. Ang isa sa mga ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng golden red armor at nagniningning ng nagninangas na kinang. Sa tabi niya ay isang matanda na nakasuot ng damit na naglalarawan ng pulang araw. Sa ganoong paraan, nakatutok ang mga mata ng matanda. Agad na lumipad ang dalawa sa pagtugis. Hindi ba ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ang tanyag na Godlord Bloodthirst ng Purgatory Sacred Land? Isang ancient god ang tumawag sa alarma. Ang Purgatory Sacred Land ay ang sacred land ng Chanhe Zone. Ang Godlord Bloodthirst ay isang medyo sikat na First Heaven Godlord sa Chanhe Zone. Usap-usapan na siya ay lubhang uhaw sa dugo. Noon, ang ilang ancient god ay naging bastos sa kanya,
kaya pinatay siya ng lalaking ito at ang pinakamataas na pangkat na 4 na bituin na kinabibilangan niya. Sino ang babaeng iyon? Talagang nasaktan niya si God Lord Bloodthirst at nakuha ang atensyon nito. Napahamak siya. Umiling ang isang batang ancient god. Munting batang babae ng spiritual race, lalo kang nagpupumilit, lalo kang nagustuhan ng God Lord Bloodthirst na ito. Pagdating ng panahon, hilingin mo na ang kamatayan. Ang mukha ng God Lord Bloodthirst ay nagpakita ng kasamaan, at ang kanyang malupit at masasamang pagnanasa ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ng God Lord Bloodthirst at ng nakadamit na elder na ang distansya sa pagitan nila ni Zhao Yufei ay hindi lumiliit. Ang batang babae na ito ay hindi simple. Bulong ng God Lord Bloodthirst. Siya ay napakabata, ngunit siya ay may bilis na maihahambing sa nakatatandang First Heaven na tulad niya at sa matanda sa tabi niya. Mayroon siyang bloodline na spiritual race. Kung hindi mo ibinunyag ng maaga ang iyong hangarin sa pagpatay, maaaring sa atin na ang Blood Spirit God Origin Stone. Saway ng matanda. Hindi sinasadyang natuklasan ni Zhao Yufei ang isang Blood Spirit God Origin Stone sa Burning Heaven Sea. Nagkataon na dumaan silang dalawa, kaya napagpasyahan nilang sakupin ito para sa kanilang sarili. Ang likas na kayamanan na ito ay maaaring magpakapal ng bloodline ng isang tao at palakasin ang antas ng atavism. Maaari din itong ituon at palakasin ang divine power ng isang tao. Ang Blood Spirit God Origin Stone ay nagpakita ng napakalaking tukso sa First Heaven God Lords, at kahit na Second Heaven God Lords ay kakailanganin ito. Ang Elder ay tumingin sa unahan at sumigaw. Spiritual Race God Lord, kung handa kang ibigay sa amin ang kalahati ng Blood Spirit God Origin Stone, ibababa namin ang bagay dito. Si Zhao Yufei ay natural na hindi maniniwala dito. Hindi niya pinansin ang mga salita ng mga humahabol sa kanya at patuloy na tumakas ng buong lakas. Sa kanyang pamana sa God Martial Race, nagtataglay siya ng mas mataas na antas ng pangunawa patungkol sa bawat kasanayan sa pakikipaglaban. Ang bilis ng sining ay hindi naiiba. Bigla, naramdaman ni Zhao Yufei ang ilang nakakatakot na malakas na enerhiya na lumalabas sa kanyang harapan. Nang mag-focus siya, nakita niya ang ilang figure sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay isang lalaking may dreamy silver na buhok at nakasuot ng silver robe. Hindi ba ito si Zhao Fang? Nang makita niya ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat at si Xin Wuang sa tabi niya, lalo siyang nakatitiyak. Brother Fang. Natuwa si Zhao Yufei, at nabasa ang kanyang mga mata. Naghanda siyang sumugod. Pero bigla siyang napangiti. Hindi ko hahayaang mapansin ng mga tao ng Purgatory Sacred Land si Brother Fang. Ang mga miyembro ng Purgatory Sacred Land ay nagpapatrolya sa Burning Heaven Sea sa bahagi upang makahanap ng mga pahiwatig kung paano nawasak ang Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate, ngunit naghahanap din sila ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa Ninth God Eye. Dumating din si Zhao Yufei sa Burning Heaven Sea dahil narinig niya na ang Ninth God Eye ay lumitaw dito. Nang dumating siya, mas naunawaan niya ang ilang bagay. Nalaman niya na maraming dakilang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods ang nagnanais ng Ninth God Eye. Nag-igting si Zhao Yufei at nagsimulang gumalaw sa ibang direksyon. Sa di kalayuan, nagalak din si Zhao Fang nang makita si Zhao Yufei, dahil nahanap na nila ito bago pa ang Heaven-defying faction. Ngunit biglang lumingon si Zhao Yufei sa ibang direksyon, naiwan si Zhao Fang na nagtataka. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ni Zhao Fang ang dahilan. Sa kanyang malawak na paningin, nakita niya ang dalawang figure na halos 1,000,000 li ang layo.